Welcome to Why Did You? A podcast that celebrates the inspiring journeys of Filipinos across the globe, from mastering their expertise to overcoming powerful life experiences and succeeding in business, entertainment, sports, music, acting, and politics. These stories are filled with resilience, hope, and unstoppable Filipino spirit. Hi everyone, welcome to Why Did You? This is Arnel Ariana, your host, and our episode is about this one person who is so courageous, makatapang, may pananampalataya, may pinagdaan ng pagsubok na mabigat, maraming challenges, pero yan pa rin siya. Papapakinggan natin siya ngayon. And his name is Ryan. We call him Ryan. And Ryan, take it. Can you say something about yourself and explain mo yung sarili mo? Pakilala mo yung sarili mo, please. Si Ryan Cahayon Aguinaldo, born in City Valenzuela. Lumaki ako sa 10th Avenue, Caloocan City. Yeah. Kailan ako na Yes, tell something about yourself. the age of 19, so yung congenital disease ko na AV malformation or arteriovenous malformation. Ang sabi ng doctors ng 1990, 1 out of 10,000 eldest Asian sons lang ang nagkakaroon. Jay, meron na siyang ganun since nung bata siya? Or so it is para similar sa the stroke or TIA, no? Parang gano'n, no? Blood clotting. Parang stroke siya. May deficit, no? Tulad yan, no? Parang nakikita natin ngayon, yung arm, diba? Yung left arm mo is may weakness. Pati ba yan yung left leg mo? Yes, left side. Left side. Yung doctors dito sa Japan, ang sabi nila, yung sector na, kasi yung ginawa sa Pilipinas, pinutol yung normal na nag-ano sa akin kasi pumutok sa. So, ibig sabihin nangyari pala yan, nasa Philippines ka? It was February 1, 1998. Oh, 8. So, sabi mo nga, you're 19 years old. Parang prime lang yan. Sobrang ganda ng buhay ko nun kasi yung lola ko, saka yung parents ko, buhay namin, no? Di mo masabi, di ba? Parang it's just a snap na yung testing sa buhay or yung pagsubok. Ibig sabihin, you're 19 years old, isipin mo, batang-bata, sabi mo nga, ang ganda ng buhay mo, nasa college ka. Saan ka nga pala ulit nag-aaral ng college? Anong kinuha mo ulit? Sa Nalatan, I was taking up, political science. Oh, okay. Sana or pumunta ng Australia kasi sabi nung gusto ko that time tawagan ko lang siya na ako na nag-grab ko yung surgery, yung sakit ko. That was Sunday. Okay. Hindi ko makakalimutan yun. Sabi ng lola ko, kasi born again Christian yung lola ko. Kaya tayo nagkakilala. Yes. So, dito they live in Baltasar Street and Avenue. Ang may video games doon, sila yung una merong rental ng video games, yung Sega. Naalala ko yun, sila yun, malapit sa yung, go back to yun, February 1, it was Sunday, then lola mo? Sabi ko, sa ROTC ako. Sabi ko, papasok ako. Sabi ko, tapos, nung papasok na ako, nakita ko yung balitinsa ng lolo ko sa mother side ko. Pinayan niya naman ako na magsabog kasi Sunday. Papasok ka ba? Sabi niya ganun. Pagbaba ako ng building. At sa Nagduratan na kami nakatira noon sa may parang baba ako. Papasok ka ba? Sabi niya sa akin,
Sabi ko, opo, samahan mo na lang ako. Sabi ko, magkakapera ako. Araw lang naman. Sige, samahan ko kayo. Then, sinamahan ko siya. Pagsama ko sa kanya, nanalo kami. Pag-uwi namin, siyempre may pera, pinainom niya ako. Kalakasan niya, Kalakasan, prime. Mm. ah, parang hindi ko na kaya. Anong pakiramdam mo? May headache ka ba? Meron ka bang shortness of breath? Meron ka Parang bang pain? meron na, parang may gumuhit sa ulo ko. Mhm. Yun yung naramdaman ko. Tapos parang nasa toilet. Sabi ko, Oh, okay. pagtayo ko, nagdamit. Oh, talagang parang yung signs of stroke yan talaga. And, tapos? Tapos kasi sa corridor siya nakatira. So, corridor is between Adurata and Balasar. Susuko ka pa rin, nag-throw up ka. Sabi ko, parang nakaiba Ikaw to lang mag-isa o may nagatid sa'yo? Ako lang mag-isa. Tapos, parang nahihirapan na akong lumakad. Parang nag-isip talaga ako. Okay. Tapos, pinilit ko na talagang during that time, may girlfriend ako noon na nursing student sa Central Scholar. So, sabi ko, punta na lang siya sa bahay. Kasi hindi ako pumasok. Parang ganun. Pero ibig Parang sabihin, ano ka pa din? Sunday pa rin yun. Araw pa rin na Sunday yun? Parang pinage ko siya noon. Dumating siya? Ito, naglalakad na nga ako. Tapos yung bahay namin, 4th floor yun eh. Taas. So, 7 fly nung sa ika-6 fly nung stairs, bumagsak na ako. Sino nakita sa'yo? Pinig siya. Parang ito was siguro 10 a.m. Okay. Nakita niya ako 2 o'clock na. Wala kasing taon dumadaan. Walang tao, no? O so, nung nakita ka niya, dinala ka sa ospital. Kasi yun, hindi ka na nagsasalta nun. Hindi ka na conscious nun. Hindi mo na alam yun. Alam mo pa? Meron pa rin. May consciousness ka pa din. Tapos nung dumating siya, nung nakita niya ako, so inakiyat niya ako, pinasok niya ako sa bahay, tapos sinabi niya kay Newman, sa sister ko, para na-stroke ako. Okay. Yung ko, saka sila nag-decide, siguro mga 9 p.m. pa. Saka din alam. First sa PGH. Tapos ang initial evaluation ng stroke of the young. Okay. Tapos, yun. So, tapos, magbalik ng ibang kamag-anak. Tapos yung mga friends namin. Si Lola Nitz, anong oras dumating? Si Mami. Yun, kasi parang nag-dinner pa sila eh. So, hindi kasi nila alam. Hindi ba nila alam? Siyempre bata ka eh. Party. Pag umuwi ka, tutulog ka lang talaga, di ba? Pero siyempre, iba yung mga symptoms na dahil nag-throw up ka, nag-urinate ka na without control, no? Meron ka na rin lumumi ka na involuntarily. Ibig sabihin, yun ang mga that is neurological na. That is the brain kasi wala nang control yung system mo eh. Kaya nangyari yun. Kaya, so dinala ka sa PGH, and then after sa PGH, saan ka nilipat? Sabi niya, pupunta ako ng parang gano'n. And then, pagdating sa Chinese, i-scan, tapos yung angiography. Angiography. Okay. So, mahabang procedure. So anyway, natignan ka and then nakita nila na, of course, sabi mo nga kanina, nag-surgery ka, di ba? Kasi sinabi mo mayroong mga pinutol na ugat sa, di ba? So, nung na-discharge ka, saan ka umuwi? Sa bahay pa rin sa Caloocan. Lumipat ka pa sa UST? Nilipat pa nila ako sa UST kasi hindi ba contingency ko na gano'n yung sakit ko. Kasi parang aneurysm yung inaano nila sa CT scan. Kasi nga
na ugat. So sabi, para malaman talagang sakit ko o kung ano talaga yung nangyari sa akin, is angiogram. Uh-huh. Eh, parang during the time, hindi sila ng 200K. Siyempre, Angiogram pa lang yan. yun ang problema sa atin, yung healthcare system natin talaga very expensive. Nauubos ng pera mo. Sorry to say that, sa mga viewers, that's one reason na mahirap talaga mag-sakit dyan sa Philippines na very expensive, very expensive. Okay. Ayun, na-angiogram ako, and then, may doctor ko Nazareno. Patuloy ko yung laban ko. Of surviving, your prognosis mo, yes. Ano sabi ng doctor? 90-10, Talaga? 90 na? 90% mortality rate. 90% mortality, 10% surviving rate. Wow. Sabi nila, Thank God. pag inaldo kami, talagang laban. Yan yung aginaldo din sa'yo. Diba? That is the gift to you. Kaya aginaldo yung last name mo, so that is the God's gift to you. And ngayon, nandyan ka na sa Japan. So, ilan yung anak mo? Asawa mo pala, your wife. Sad to say, second wife ko na si... Oo, okay. Yung kasama mo ngayon, no? Ilan taon na siya? Yung anak ko sa first wife ko is 23. Yun mo. Okay, her name is Marjorie. She's 23 years old, but tingnan mo, di ba? Life must go on. And then yung second wife mo na nakasama mo dyan ngayon, ilan taon na yung anak niyo? Wala kayong anak. Yung bago ng high school, nakabuntis ako, no? Gopings ka, gopings eh. May anak akong 27 years old, na-reach na lang. Pero na rin siyang sarili. Nagkaroon niya siyang buhay. Nakikita pa rin kayo. Kailan ka nakapunta pala ng Japan? April 27, 2003. 2003. Oh, so ibig sabihin yung ano ka, hindi ka ba nag-therapy during that time nung lumipat ka o tuloy yung therapy dyan? Tuloy ako ng therapy dito. Marami silang kasi nga, di ba Japanese descendant? Nanay ng mother ko, Japanese. Talaga? Oh, okay. Ako sa City Hall dito para matulungan ako sa health. Mm-hmm. Una, nagbibilid ako mag-uwi. Napipilit kang mag-ano? Okay, magtrabaho. Despite sa disabilities or condition mo. Mm-hmm. Ang first work ko dito sa Pajero. Ano ginagawa mo doon? LPG company. Sa child best ng sasakyan. Okay. Quality control. Isipin mo, di ba? Quality control pa yung napasukan mo, which is very essential. Tsaka critical position yon, di ba? Kaya sabi ko, yung condition, yung may condition na ganyan, it's not the end of the world eh. It depends on your perception, how you see life. So, ang daming tao na normal, walang disability, pero parang pasa nila yung buong mundo. Diba? Hindi nila na-experience yung sitwasyon mo na kita mo hanggang from 1999, tama ba? 1998 hanggang ngayon yung condition mo. Meron pa rin weakness, pero lumalaban ka. You fight. You face it. You face everything. Diba? Babalik ko lang nung surgery ko. Before the surgery ko, may mga psychology. Kasi ako nun eh. Sikat ako nun sa UST kasi rare nga yung case ko. Oo nga. Kaparehas o mag-similar din sa case ko, namamatay agad. Thank God. At least ikaw ay hanggang ngayon ay nakaka-survive. So let's go Ryan, thank you for sharing that. I have some questions dito sa iyo na simple ito na lang na kasi gusto natin malaman kung yung mga pinagdaanan mo, hindi yan simpleng
pangyayari sa buhay ng isang tao. Hirap yan talaga. Lalo na yung kasama mo ngayon, yung wife mo, which is sabihin ko na sa'yo, 101% mahal na mahal ka niya. No? Dahil unang-una, merong disability. Pero sabi ko nga, it doesn't stop there from living, na mabubuhay tayo lang dahil meron kasakit na dapat na buhay. Kaya sana yung mga nakikinig sa nanonood sa atin ngayon, may this be an inspiration to you guys. It's not the end of the world. Kung si Ryan na kaya niya, kayo pa kaya. Ito, I have some questions dito. Ano bago nung AV malformation sa pang-araw-araw na ginagawa mo dati? Patient. Okay. Contented. Naging satisfied ka, diba? Content ako. You don't ask for more. Wala akong bagong cellphone. Kailangan ko bumili ng bagong kotse. Yung mga kailangan mo sa buhay mo na meron ka, you're happy, right? You're happy, you're contented. Sabi mo nga, di ba? Ano naman? Para sa akin, yung naman magpapasaya sa isang tao. Yung contentment mo. Kasi right. pagka hindi ka contented sa buhay mo, you're always hungry. You always ask for more. You always need more. Di ba? Tama yan. Maganda yan. Nakikinig po kayo. Sinabi ni Ryan, contentment. Kailan ba tayo na-content? Ang mga tao sa paligid natin, bili ka ng sasakyan, mas gusto, mas bago. Nakita ko nga ito, di ba? Sa isang reels na isang bata nagbibisiklet. Nakatingin siya rin sa taong nag-drive ng kotse. Sabi niya, pangarap ko yan, magkaroon ng kotse kasi nag-bike siya. Kotse naman, nakingin naman siya rin sa isang mamahaling SUV. Sabi naman na kotse, yan naman ang pangarap ko, magkaroon ako ng magandang SUV. Ang magandang SUV naman, nakatingin naman sa isang eroplano. Ang pangarap ko naman, magkaroon ng eroplano. Diba? And it goes back. Taong naglalakad, ang pangarap niya lang, magkaroon lang ng bisikleta. But it's human nature. We don't get satisfied quick. We want more and more. Pero first time ko narinig sa isang tao, ang feeling of contentment. Ikaw, I learned something from you today, Ryan. I learned something from you. Ito pa, may tanong pa. Was there a time na you self-pity? Was there a time na naawa ka ba sa sarili mo? Binabali mo yung tapos nilagaring yung style, no? Craniotomy, yeah. Sa mga hindi po nakakaalam, yung craniotomy, yun po yung procedure na kailangan nilang buksan yung tinatawag nila na baon ng ulo natin. Kasi they have to fix yung mga nerves sa brain. Saka sabi mo nga, ang galing ng doktor na gumawa. Ang galing. Talagang blessed talaga. Ano yung unang natutunan mo dito sa experience mo na to? At although sabi mo yung magiging patient and contentment at 47. Ano yung pinaka natutunan mo dito sa experience na ito? Yung faith, no? Ito yun. Yung faith nandyan lagi. Okay, na tayo sa faith. Paano ka natulungan itong pananampalataya or faith na to para lumaban dito sa sakit na to? Anong ginawa mo? Hindi ko nakalimutan yun. Saka nung nag-aaral ako sa lakas, may medal ako na veterinary. Oh, talaga? Talagang mabait kang bata. Hindi, that's good, no? Oo nga pala, no? Okay, yeah. Oo nga. Kumusta po, Sir Jerry? May pagkakataon bang nag-doubt ka sa faith mo? Or was there a time na you question? Kasi sabi nga, bata pa kasi tayo. Wala kang hindi last resort eh. It's the only resort na pwede mong puntahan is prayers and your faith, di ba? Talaga? Yun ang there's no other answer kundi yung faith. You hold on to it. Yung promise, di ba? Yung promise sa atin. Let's go back to yung sa family mo and your relationship. Kung condition mo ngayon, syempre yung wife mo, syempre mas pasensya kaysa sa'yo. Oh. Does it affect talaga yung condition mo sa wife mo and
How did it affect yung condition mo na yan? Nakilala ko siya, meron na ako nito. Oo, di ba? Nang Korea. Talaga, parang napaka-international person mo naman. You're everywhere. You're everywhere, no? Kaibigan kasi ako ng Teletran. Big and sila ng So, doon kayo nagkakilala? Yung nagkakilala ako, iwan na bad. Married pa ako. Okay. First life mo. Another question. Ano yung pinaka nakakataba ng puso o pinaka nakakatulong na ginawa ng pamilya mo para sa'yo? Was there one incident na talagang sobrang saya mo? Hindi mo makakalimutan? Mahal na mahal ka nun, Lola Nitz? Binigay niya yung pension niya para sa surgery ko. Thank you, Lola Nitz. Thank you, Lola. Tapos yung mother ko, pupunta pa lang nila dito noon. They arrived dito sa Japan October 11, 1997. Tapos February 1, 1998, nag-rupture yung sakit ko. So, wala pa silang dito. She took the risk na yung 1 year lang. Ano sa pagpapagamot ng sakit mo? Okay, let's go naman sa work and environment. Ngayon, kasi ang work ko nasa home for the aged. Assistant ako ng mga caregiver. So, yung mga kalat nila, ako yung taga-ligpit, o yung mga ayaw nilang gawin. Pakinggan niyo po ito si Ryan. Nakita niyo po yung condition niya. Meron po siyang karamdaman. Pero nagtatrabaho po siya sa healthcare setting. Sabihin po, may sakit po siya, pero nag-aalaga rin po siya ng taong may sakit. Saan po kayo makita ng ganitong tao? Di po ba? Kaya nga sabi ko, marami po tayong excuses. Pero itong tao na to, may sakit, pero nag-aalaga siya ng taong may sakit. Galing. Yung kasi makakita ngayon eh. Noon nagpunta ako ng Nagoya. Ako sa Nagoya. Pintahan ko siya. Nagsama kami. Tapos, nakikita ko yung nakapasok pa ako sa GMA Telay TV eh. Dito sa Japan. Diba? Sa community. Pagka talaga magaling ka, wala na talagang question doon. You can never put a good man down. Kahit ano pa. Anak ako, kailangan kong suporta. Kaya mong... walang masarap na hindi mahal. Correct. Oo naman, you have to pay for what you deserve. Kaya lang talaga, gusto mong kumain, kailangan pa natin kumain. Galing. Ryan, ano naman masabi mo sa mga taong mayroong karamdaman na katulad mo? Ano masabi mo sa kanila? It works, right? Pray hard, it works. Totoo talaga. Lagi naman siyang nakikinig eh. I know. Alam niya yung kung ano niya yun, ito niya sa'yo yun. Alright. Maybe take time. Ako, tagal ko manintay itong trabaho na ito. Nagtrabaho pa sa 4 years. And ang nag-boss ko, member ng Yakuza. Yeah. PWDD, pwede kang mag-work as normal. Yung sweldo mo, halimbawa, ang rate ng lalaki is 800 pa lang yun. 800 per hour. Pagka may disability ka? Hindi mo naman magagawa. So reduce. Mabawasan ka naman. 600 ka na lang. Pero meron ka pa rin work. May trabaho ka pa rin kesa wala. Di ba? Noon. Tapos, itong 2010, nag-ano sila ng batas sa mga senior at saka sa especially sa PWD na iparehas yung wage, yung sweldo. Okay. Tapos, sila din sa
sa mga trabaho na yung kaya talaga nilang gawin. Hours, galing, no? Oo, talagang walang libre. 20 Walang libre. hours. Kailangan mong pagtrabaho. So 20 hours a requirement in a week. Okay. Pero Parang hindi ako, part-time. Oo, ganun. Kaya kailangan ko talaga ng extra income. So paano ka pumapasok? Like how do you paano ka mapasok? Train, bus. Talaga? Ride ka ng bus tsaka train. Anyway, may silang space for sa condition na katulad mo, di ba? Exercise na rin yan, no? Di ba? Tapos, pagbaba ako dun sa may station, gantay ako na 20 minutes na naman bago ako makapasok sa trabaho. Right, nung ako, ano yung dream mo pa na gusto mong marating? Pumunta ng Australia. Pumuntahan yung ko dun eh. Kasi yung usapan namin eh. So, para mamasyal ka lang, para mamasyal. Pwede akong sumira doon kasi hirap ako. Hindi ako nagsilit mag-aaral ng kanji. I can speak Japanese. Phonetic naman kasi yung mga usapan mo. Saka hindi ako business type of communication sa kasi nung una nga punta ako ng Nagoya yung salitang natutunan ko even yung colloquial words alam ko. Di ba pag-aaralan mo para maulit siya eh. Meron ako next question dito. How do you hold yung ganyang motivation, yung ganyang spirit ng motivation despite ng testing na to sa buhay mo? Walang magagawa eh. Sabi nga ng mga Japanese, so ganay. Ano sabi? Ay, katanay. Ano yung sabihin nun? Ito ka eh. Ito yung sitwasyon mo eh. Ito, face it. So ganay? Sa English, ang ibig sabihin naman, no, ang translation sa Tagalog, yun nga, sabi mo nga, so be it, no? So be it, or yeah, so be it. Kasi dito, dito sa lugar namin, hindi ako masyado tumira kasi malamig tong province namin eh. 8 months ang lamig dito. Oh, talaga? Ano ba yan? Northern yan eh. Northern, ano? Northern part ng Japan bang Nagoya? Nasa deep cold. Okay. Right. Last question ko sa'yo. Sagot mo na rin to, no? Ano yung lesson sa buhay mo na gusto mong iparating sa mga nanonood? Or ano yung pinaka-importanting lesson na gusto mong i-impart sa kanila? Laban lang. Kasi pag natakot ka or hindi ka lumaban, ganun din yung magiging resulta eh. Or Mas worse pa. Mas maganda, sabi nga, di ba, pantayo ng 11, never say die. Never say that. Tama yan. Don't give up, di ba? Kasi when you give up, when you quit, that's it. Hanggat buhay. Laban lang. Pag-asa. Pag-asa. Lalo na pag may faith ka kasi siya lang yung pag-asa eh. Sa atin, di ba? Ryan. Pag will niya. Go ahead. Pag will niya, talagang walang makakapigil nun. Pag tinawag na tayo, no? Or patay. Lagay ka lang sa safety net, no? Ryan, ako'y natutuwa at after so many years, nagkaroon tayo ng chance na magkakwentuhan ulit kahit sa ganitong medium, sa ganitong platform. Napasalamat ako. Natutuwa ako makita yung mga kababata na kasama kong lumaki at ngayon malayong lugar at although meron kang karamdaman, pero parang hindi. Kasi yung fighting spirit mo, maganda magaling matapang Kung yung si lola mo nabubuhay, anong gusto mong sabihin sa kanya? Kinig. Alam ko naman lang kaya
ginagawin pa rin ako noon kasi, ewan ko, Anong gusto mo sabihin sa kanya ngayon kung andyan siya, nakikinig siya sa'yo? thank you kasi yun yung tinuro mo sa akin. Yun yung tinanim mo. Talagang yung thank you kung hindi. Wala. Baka hindi ako ganito, ma. Siya yun. Kasi yung lola ko, ganun din siyang katapang eh. Kwento ko lang yung storya ng buhay niya. Paano siya nakarating ng Manila. Paano niya kami nirek. Ganun siya katapang. So, siguro, thank you sa lahat. Alam ko na pinag-guide mo pa rin ako kasi yung daily devotion yan. Ginagawa mo ngayon? Let the weak say I am strong. Let the poor say I am I'm rich. rich. Ang ganda naman nun. Napakaganda naman nun. Kinakanta. Siyempre, di ba, pag naglalakad, naglalakad, sabi nga lang yung doktor ko dito, yung right side ko, times 2 yung effort na ginagawa dahil weak yung Oo, syempre. Oo. Likod. marami ng ibahin pa rin yung kanan kasi yung Pero- trabaho ng left. Pero katawan lang yun. Pero ito, tsaka ito, matapang sa'yo, matibay, kaya kaya yan. If there's a will, kaya that is more powerful than everything. So Ryan, thank you very much. Salamat sa oras mo, salamat sa istorya mo. At meron pa akong last na tanong na lang. Dahil nga yung program natin is Why Did You? Bakit mo ginawa itong mga bagay na to? May pangarap ako eh. Kirayan ako eh. Meron din naman ako. Meron akong gusto sa buhay ko na gusto rin siguro ng mga gusto ko rin gawin eh. Alright. Thank you very much, Ryan Aguinaldo from Nagoya, Japan. Salamat sa panahon at pagkakataon na ito. Marami sanang ma-motivate itong ating episode na to. Thank you very much again. Ryan, ingat ka. Tawagan tayo ulit, ha? Thanks for tuning in to Why Did You? I hope today's story inspired you and reminded you of the heart and spirit behind every Filipino journey. This podcast is brought to you by RR Food Ventures Corporation, makers of Kuya Arnel's Cooked Sweet Pork Sausage, Kuya Arnel's Pork Chicharrones, Habit Crispy Fried Chicken Skins, and Habit Pork Cracklings. Technical support and music by Gabby Arrieta. Once again, this is Arnel Arrieta, and you just listened to Why Did You? Until next time! Craving something sweet, savory, and satisfying? Kuya Arnel's Cooked Sweet Pork Sausage is your new go-to. Fully cooked, perfectly seasoned, and made with love. Just heat, serve, and enjoy. Available now on Amazon. Taste the tradition. Classic, never tasted this good. Habit Pork Cracklings delivers that old school crunch with modern flavor. No fluff, just crispy, protein-packed perfection. Hit it up on Amazon and stock up now. Crunchy, bold, irresistible. Habit Crispy Fried Chicken Skins brings the heat with real chicken and serious flavor. Low carb, high crunch. Snack smarter, snack habit. Find it now on Amazon. Get your crunch on with Kuya Arnel's Pork Chicharrones. Crispy, airy, and exploding with flavor. This is the real deal snack you didn't know you needed. Grab yours on Amazon today.